Isa ang patay habang 20 ang sugatan na magkagirian ng fans ng magkalabang football team sa gitna ng laban sa Brazil. At pelikulang The Hunger Games, panalo sa takilya sa opening weekend nito sa Amerika. Saksiyan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Isang football fan ang patay habang 20 ang sugatan nang mauwi sa karahasan ang engkwentro sa pagitan ng taga-suporta ng dalawang magkalabang football teams sa Sao Paulo, Brazil. Daan-daang fans ang naaresto ng mga pulis habang kumpiskado ang bakal at paputok na ginamit sa riot. Malaking isyu ngayon sa Brazil ang mga karahasan sa kanilang soccer matches, lalo't papalapit na ang i-host nilang 2014 FIFA World Cup. Sa showbiz saksi, wagi sa takilya ang pelikulang The Hunger Games. Sa opening weekend pa lang nito sa Amerika, humakot na ang pelikula ng mahigit $155 million o mahigit 6 billion pesos. Halos katulad daw ng box office records ng Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 at The Dark Knight. Pero ang nakakagulat dahil hindi sequel ang Hunger Games. Halaw sa unang nobela ng The Hunger Games trilogy ni Suzanne Collins. Tungkol ito sa tagisa ng mga batang tributes mula sa iba't ibang distrito ng futuristic America kung saan mananalo ang matitirang buhay. Nag-premiere naman sa New York ang sequel ng 2010 film na Clash of the Titans, ang Wrath of the Titans. Balik big screen din ang mga bida nitong sina Liam Neeson, Ralph Fiennes at Sam Worthington. Tampok sa sequel ang misyon ng Greek demigod na Perseus na iligtas ang kanyang amang si Zeus matapos dukutin ng kanyang anak na si Ares at kapatid na si Hades. Para sa saksi, Mariz Umali nag-uulat. Karamihan sa mga batang may kapansanan sa pandinig, kadalasan hindi na rin daw nakakapagsalita. Pero sa tulong ng speech therapy, natutong magsalita ang ilang estudyante ng Philippine Institute for the Deaf na bumida pa sa isang pagtatanghal. Saksi si Lia Manyalak del Castillo. Sa husay nilang umindak at umawit, mabibilib kang talaga dahil ang mga batang ito isinilang na hindi nakakarinig. Sila mga estudyante ng Philippine Institute for the Deaf o PID, ang kauna-unahang paaralan sa Pilipinas para sa mga hindi nakakarinig na hindi gumagamit ng sign language. Ang pagtatanghal nila ng The Little Mermaid bilang bahagi ng recital patunay sa epektibo umunong pamamaraan ng pagtuturo. Minememorya nila yung lines and then they memorize, kaya 3 months yung aming everyday rehearsals for this culminating activity. Yung music, yung drum beat, naririnig nila but not all the notes. So pagka nire-raise namin yung volume ng music, medyo naririnig nila kasi yung skin natin nakakarinig rin. Lahat ng batang ito dumadaan sa one-on-one speech therapy para matutong magsalita. May mga kaklase rin silang walang disability para maiparamdam na hindi sila dapat ibinubukod mula sa iba. Iisipin mo impossible na mga deaf, nakakasayaw, nakakanta, pero they can. Natural sa kanila yung talent na sumayaw. Hindi mo sila pipilitin na na ganito gawin mo, sayaw ka ng ganito, hindi. They can dance naturally. Kaya naman ang mga nakausap ko, sinabing hindi raw hadlang ang turing nila sa kapansanan. To be? A police woman nga. Police woman. I'm very short. I want to be a reporter. 75,000 pesos ang taunang matrikula ng isang estudyante sa PID. Pero dahil hindi raw lahat sa kanila ay may kaya, umaasa ang pamunuan ng paaralan na sa pamamagitan ng palabas na ito, may tutulong at magpapaaral sa kanila. You'll be amazed at how these hearing impaired students can do so much. Have a heart and I hope that you will help us support the school. Para sa mga gustong mag-sponsor ng estudyante, bumisita lang sa website ng PID. Ako si Lia Manyalak del Castillo, ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan mga swimwear ngayong 2012. Pati na yung mga bagay sa hupog ng inyong katawan, alamin. Balitang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sama-sama natin pagiging saksi.